Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si Deji, yes, Jane. At ako ay nandito naman po at naghahatid ng mga balita mula sa aklat ng Genesis. 29 na po tayo at ipinagpapatuloy po natin ang aklat po ng Genesis at simula po aaklat po ng hanggang 5 po itong chapter po. So ngayon nandito po tayo sa chapter 29 po. So magpapatuloy po tayo magbasa nito at naway maintindihan niyo po ang aking mga inihahatid na mga balita mula sa aklat na po ito. At sana isubaybayan niyo po ang aking mga mensahe mula sa aklat na po ito. At ngayon na po ay mag-uumpisa na po tayo. Nang magkagayoy, nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay at napasalupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin at nakita ng isang balon sa parang at narito may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan at ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan at kanilang ginugulong ang batong na nasa ibabaw ng labi ng balon. At ipinaiinom ang mga tupa at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon at sa dako ni Yaon. At sinabi sa kanila ni Jacob na, kapatid ko, taga saan kayo? At kanilang sinabi, taga Haran kami. At sinabi niya sa kanila, nakilala ba ninyo si Laban na anak ni Nacor? At kanilang sinabi, nakikilala namin siya. At sinabi niya sa kanila, siya ba'y mabuti? At kanilang sinabi, siya ay mabuti. At narito si Raquel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, narito maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop, painumin ninyo ang mga tupa at ang inyo silang pasabsabin. At kanilang sinabi, hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan at igugulong ang bato mula sa labi ng balon. Gayon nga ang aming pinaiinom ang mga tupa. Samantalang nagkikipag-usap pa siya sa kanila ay dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari nang makita si Jacob si Raquel na anak ni Laban na kapatid ng kanyang ina at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at ikinulong ang bato mula sa labi ng balon at pinainom ang kawan ni Laban na kapatid ng kanyang ina. At hinagka ni Jacob si Raquel at umiyaw na malakas at umiyak. At kay Raquel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban na kanyang ama at anak siya ni Rebeka, at siya'y tumakbo at sinaysay sa kanyang ama. At nangyari nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong at kanyang niyakap ang kanyang hinagkan at ang kanyang dinala sa kanyang bahay, at sinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay aking buto at ang aking laman, at tumuon sa kanya mga buwan sa 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay nararapat kang maglingkod sa akin ng walang bayad. Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo. At may dalang anak na babae si Laban, ang pangalan ng panganay ay Leah at ang pangalan ng bunso ay Raquel. At ang mga mata ni Leah ay nagpupungay, datapwat si Raquel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Raquel at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. At sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko sa iyo, kay ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon at sa kanya maging paraan ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban,
Ibigay mo sa akin ang aking asawa sapagkat naganap na ang aking araw ng aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. At pinisa ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari na ang kinagabihan na kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala niya kay Jacob at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kanyang alilang na si Silpa. At nangyari na sa kinawagahan, narito't si Leah at kanyang sinabi kay Laban, "Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit nga ako dinaya?" At sinabi ni Laban, "Hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako na ibinigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang 1 linggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin." At gayon ang ginawa ni Jacob ay tinapos niya ang 1 linggong nito at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Raquel ay ibinigay ni Laban na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Raquel at ang kanya namang inibig si Raquel ay higit kay Leah at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapuputan niya at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Raquel ay baog. At naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben sapagkat kanyang sinabi sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian dahil sa gayoy mamamahalin ako ng aking asawa. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapuputan ay ibinigay rin naman sa akin ito at ipinangalanan niyang Simeon. At naglihi uli ang nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayon masasama na sa akin ang aking asawa sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki kaya't pinangalanan niyang Levi. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayoy aking pupurihin ang Panginoon kaya't pinangalanan Judah at ang hindi na nanganak. Yan po ang aklat po ng Genesis sa 29 po. Ito po ay kabanata na inihahatid po ng balita na po ito sapagkat ang mga nakakasaad po na balita na po to, sana ay naintindihan niyo po ang mga nangyari po sa kay Jacob at ang kanyang mga isiniping na mga alilang mula kay Leah. Hindi ko masabi kung ano ang sitwasyon noon at ngayon. Kasi nga yun nga ang sinabi ng Panginoon, magpakarami kayo kahit kadugo, hindi ba? Ay sisipingan. Pero ngayon binago. Ang nakakaano lang yan. Kasi binago ang kasulatan dahil sa ganyan nangyari. So, mayroon 10 commandments po na sinusunod kasi nga binago ni Moises. Nang dahil sa marami nang nangyari, marami ng mga tao. So, ganyan na nangyari sa kwento. Ang lahat na ito ay nangyari na. Ang ngayon na nangyayari sa ating mundo ay walang nagsusulat. Maaring ako o magsusulat. O maaari yung iba na magsusulat kung ano ang nangyayari sa ating mundo. Kaya ipagpatuloy niyo ang pagbabasa. God bless po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyo.